basahin at unawain ang maikling kwento. Isang gabi, gawa ni Akda ni Maria Teresa P. Barcelo. Tahimik at magkakalayo ang kinatatayuan ng mga bahay sa aming puk. Kaya nakakatakot. Ano nga ito? Try mo. Higit na nakakatakot ang aming lugar. Gabi na. Gabi na. Kasi may period. Okay. Gabi na. Hihinto ka. Sige. Bihira kang makarinig ng anumang tunog ng transportasyon pala na dumadaan maliban sa tricycle. Dahil nalibang ako sa paggawa ng mga aralin, ginagabi ako sa pag-awit kahit wala sa aking plano. Madilim na madilim at hindi na sasaklaw ay ng anumang liwanag ng ilaw ang daan. Wala ring bantay kapag ganoong oras ng gabi. Habang ako'y naglalakad, may naramdaman akong kumaluskos sa gawaing likuran. Hindi ko makaligon sa takot. Pilit kong binilisan ang aking hakbang anong hakbang? Ibig kong sumigaw. Sumabalit, ang kilos ay nasa gawin tigiliran ko na lalo kung binilisan ko ang aking lakad. Kaya ang tsinelas kung suot ay halos matanggal sa aking paa. Sa dakong unahan, may dalawang bolang apoy na papalapit. Naniningning ako. Halos himatayin ako sa takot nang marinig ang kiniyang iyak. Meow, meow, meow. Kaya na. 8 naman. Pahina 8. Sagutin sa mga tanong ang tungkol ay gawain sa pagkatuto bilang tour. Sagutin ang mga tanong tungkol sa kwento. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Pwede naman sagutan pa eh. Kuha ko ng lapis. Sagutan mo ba mismo? Pwede. Sabi ni teacher? Pwede. Pwede daw. Sige. Sino ang nagsasalaysay? Hawakan mo din yung pambara. Lagi mo pambara na ilalapit sa'yo. Sige. Ano daw sabi doon?
Sagutin ang mga tanong tungkol sa kwento. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Pero dahil pwede daw dyan, yung ka sasagot. Okay? Number 1. Sino ang nagsasalaysay? Sige, hanapin mo dun sa kwento. Ano binasa mo? Isang gabi. Tignan mo dito. Sino yung nagsasalita dyan? O, dun sa kwento na yan. Sino, may nabanggit ba dyan na tao? Wala. Pangalan ng tao? Wala? Wala ba? Wala. Hanapin mo. Tignan mo mabuti. Kung gusto mo, pwede mo rin basahin ulit. Para makuha mo ang tamang sagot. Po? Oo, tingnan mo ulit o. Tignan mo dyan kung saan. O kaya mamaya mo na isagutan yun. Para hindi ka tumagal. Pwede naman number 2. Sino ba to? May pangalan ba siya? Wala. Talaga yan. Bata na lang. Di ba bata naman siya? Tahimik at magkakalayo ang pinatatayuan ng mga bahay. Nakakatakot. Aming lugar kung gabi na. Bihira na makarinig ng anumang tunog, transportasyon na dumadaan maliban sa tricycle. Dahil nalibang ako sa paggawa, mga aralin, ginabi ako sa pag-uwi. Kahit wala sa akin plano. Madilim na madilim at hindi nasasaklaw ng anumang liwanag ng ilaw ang daan. Alam mo yung nasasaklaw? Ibig sabihin, hindi nasasakop. Kumbaga yung ilaw, konting-konti lang yung naiilawan. Halos lahat madilim na. Okay? Kaya sabi ito, hindi nasasaklaw ng anumang liwanag ng ilaw ang daan. Ibig sabihin, yung buong daanan, hindi lahat yun may ilaw. Okay? Tama? Saan tayo? Wala ring bantay kapag ganong oras ng gabi. Habang ako'y naglalakad, naramdaman akong kumakaluskos sa gawing likuran. Hindi ako makalingon sa takot. Wala! Pilit kong pinilisan ang aking hakbang. Bilis siya ng hakbang. Ibig kong sumigaw. Gusto niya raw sumigaw. Subalit, ang kaluskos ay nasa gawing tagiliran ko na. Nasa gilid na niya. Lalo kong binilisan ang aking lakad. Kaya, ano yan? Saan tayo? Kaya, ang tsinelas kong suot ay alos matanggal sa aking paa. Sa dakong unahan, may 2 bolang apoy na papalapit. Nginig ako. Halos namatayin ako sa takot. Nang marinig ang kaniyang iyak. Meow, meow, meow. Yun. Sa tingin mo, sinong nagkwento dyan? Sino ang character dyan? Wala nakalagay na paglaan eh. Wala, di ba? Pero tingnan mo yung image. Yung picture na nandyan. Ano yan? Bata. Lolo ba yan? Bata. Lagay mo. Bata, estudyante, pwede rin. Kasi nagre-review daw siya. Bata o... Student, pwede. Lagay mo o. Bata o... O... Estudyante. Ano spelling yun? I-S... I... Space ha. I-S... I-S... T-U... T... U... D... D... Y... Y... A... A... N... N... T-E. P... D... Ayan. Sabi dito sa number 2, saan naganap ang kwento? Saan daw? Saan daw? Kasali ko lang sa mga Gilmodelis. Bahay? Hindi. Ano, basahin mo dyan, tahimik, Tahimik at makalayo at kinatatayuan, kaya dahil sa amin po. Yun ba? Hello, saan daw yun? Saan? Sa aming? Po. Yan. Puok. Po.
Puok pala. Lagay mo dyan. Sa puok o Puok. O. Lagay mo o. Space o lugar. Okay lang kahit baba ko ng konti kasi Wait. Dapat pero may sulat kasi may susulatan ka pa sa 2, 3 o. Ayan, sabi, ano ang damdamin na nagsasalaysay? Habang nagkukwento siya, ano bang nararamdaman niya? Ano daw nararamdaman niya habang nagkukwento siya rito? Madilim daw, tapos may kumakaluskos. Takot. Natatakot. Natatakot. Takot? Pwede din. Sige. Next time, lalagay mo, natatakot ha? Okay. Ano ang dahilan ng damdaming iyon? Di ba natatakot siya? Ano kaya ang dahilan nun? Bakit kaya siya natatakot? Sinabi din kanina sa kwento. Madilim. Ayun. Madilim. Tapos, pwede mo din lagyan ng kumakaluskos. Sisibing ko sana yun. Masasabihin mo ba yun? O sige, very good. Okay na yun, madilim na lang. Lagyan mo rin yun. May kumakaluskos ba natatakot siya? Iba-iba yung naririnig niya eh. Narinig pa siya, di ba? May kumakaluskos. Kaluskos. Spelling mo yun, kaluskos. Lus. Kos. Wait lang, tignan ko lang. Kos. Ano spelling kos? Kos. Yan. Number 5. Tinamang tanong sa number 5. Dito na lang natin sulat sa number 5 ha. Dito sa baba. Sige, basahin mo yung number 5. Laksan mo para ma-record doon. Sa iyong palagay, ano ang nangyari sa nagsasalaysay. Ito, ulitin mo. Sa iyong palagay, Ulitin. Sa iyong palagay, ano ang nangyari sa nagsasalaysay? Ano daw nangyari? Ano kaya nangyari sa tingin mo? Kasi dito parang putol yung kwento niya. Una, madilim. Kinukwento niya, madilim. Wala raw mga dumadaan na sasakyan. Tapos, yung ilaw ng street, kukunti lang na ilawan. Sabang naglalakad daw siya, may kumakaluskos. Tapos may narinig siya rito, ngiyaw. Ayan, meron siya nakinig na umiiyak. So, tingin mo, ano kayang sunod na ginawa niya? Halimbawa, ikaw, naglalakad ka sa madilim, sa street. Tapos nakarinig ka pa ng kaluskos, tapos may nagingiyaw, tapos merong bolang apoy. Anong gagawin mo nun? Dito. Takbo? Yun. Lagay mo dyan. Tinamang tanong nga sa iyong palagay, ano ang nangyari? Sige, lagay mo nito, tumakbo ang bata. Isa takot niya, tatakbo ka talaga nun. Ay, ba't ko nilagay? Nung correct, alam ko na Tumakbo ang bata. Tama yung sagot mo. Tumakbo. Yan! Tumakbo. Ayan na. Tumakbo ang... Pagkitoy mo. Kulang yan eh. Tumakbo. Ang... Bata. Dan. Ayan. Next. E. Let's say. Gawain E. Basa. Gawain sa Gawain. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Hindi 3. 3. Kasi Ay, 3 Tagalog pala. yan, diba? Tagalog. Sige. Una. Tukuyin ang uri ng mga pantig na may salungguhit. Isulat sa iyong kwaderno kung itong ay pantig, katinig, kambal, katinig o Diptongo. diptong. Sabi, tukuyin ang uri ng patinig.
na may salong guhit. Nakikita mo may mga salong guhit yan, di ba? Yung 1 to 10. Isulat sa iyong kwaderno kung ito ay patinig, katinig, kambal katinig, o diptongo. Pinag-aralan nyo na yan. O sige, tignan mo. Sige, tignan mo yan. Hindi ba yan susulat sa papel o dyan na? Dyan na, dito na. Yan na? O sige. Itong bahay, dito ba yung susulat? Oo. Ano Lagi malasal mo. Anong sagot mo dyan? Wait lang. Diyan na lang sa katabi may sulat lahat. Kaya, huwag mo masyadong lakihan ha, sulat mo. Para maintindihan. O, kung yan ay tinuro, dapat maintindihan mo yan. At, magkaiba to eh. Ba't wala yung lima yun eh. Wait lang, lima ba yun? Sige, alalahanin mo, kaya mo yan. Apat nga. Apat lang yun eh. Alam ko merong kating KP. Yung parang KP, yung parang dalawa silang katinig at patinig. Hindi, kung ano yung tinuro sa inyo. Wala dito yun. Ba't wala imposibleng imposibleng walang sagot yan. Ano ba yan? Wala dito. Ano ba yan? Di kasya? Okay lang yan. Kita naman yung eyes. Nawan ko lang eye dito pala. Okay lang yan. Di nagkasya masyado eh. Okay lang to kahit di nagkasya masyado. Papi nagkasya ko pero hindi nagkasya. Yan. Sige, okay lang. Makikita mo, basa naman. Lipan mo pa, Okay. Plano, ano yan? PL. Katinig ba yan? Walang haba nito. Kambal. Ano ba yan? Ito sa baba, katinig. Dito mo lang mamaya sagot mo sa 3. Katinig. Tama ba yung sagot mo? Ano ba yan? Palagi yung hindi nagkakasya. Liliitan ko na naman. Ano ba eh? Kambal. Ay, naku. Ano naman? Ayun, nagkasya na. Ayun, apoy. Oy. Edi. Ayan, magsagot binabasa ko naman. Itong K at L. Ilaw. Katinig.
tinig. Tapos ito, elepante. Ay, nga, katingid din to. Hindi na, pala, yung kambal, yung kambal katingid, sobrang haba. Babayan, di ko pala linagyan nun. Yan. Anyways, okay lang kahit sobra kasi yung kambal, sobrang haba eh. Nakaano na siya ng space pa. Okay lang to na naman kasi ito, haba Saan mo sinulat yung answer mo sa 6? Ha? Sa 6. Ito. Lagyan mo itong number 6 dito sa tabi ng T. Ha? 6 tsaka period para alam mo teacher. Dito. Tricycle. Ang nakabuguit ay TR. Tricycle. TR. Katinig. Kambal katinig na naman. Kambal katinig ba yan? Totoo ba? Katinig yan. Diba? Talaga ba? Totoo Totoo na. Basta naintindihan mo yung turo ng teacher ha? Kambal. Ano ba yan na naman? Hindi na naman magkakasya. Ano ba yan? Umabot na yung hanggang sa 10 eh. Yung katinig dun, nandun sa 10. Ay nako. Yung bantay. Ay. Number 8. Ito ba yan? Tapos, number 9. S. I'm done. I'm done na. Tapos na. Tapos na. Tapos na? Ano na susunod natin? Ito. Ay, teka. Hanggang 8 ba? So, hanggang dito. Sige ito. Basahin mo. Ang mga alagang manok ni Mang Nardo. Nardo pala. Yan. Akda ni Teresa Barcelo. Yan. At tingnan mo muna yung image. Ano kaya yan? Nagtitinda siya ng manok. Ang mga alagang manok ni mga tama. Nag-aalaga siya ng manok para magkaroon siya ng mga itlog. Yan. Okay? Ano ba nakikita mo sa image? Anong mga nakikita mo dyan? May mga chicken. Una, si Mang Nardo. Si Mang Nardo. Si Mang Nardo ay may hawak na itlog. Tapos sa likod niya, meron siyang chickens. Ilan yung manok dyan? 2. Sa likod ng manok, anong meron? Sa taas ng manok? Kumakanta. Oo, may music, no? Tapos, dun sa harapan ni Mang Nardo, anong meron dun? Ayun, o. Ayun, o. Kamay. Kamay. Ilan kayang tao yan sa tingin mo? Yung kaharap niya? 3. Sige, basahin mo na dito. Mahusay mag-alaga ng manok si Mang Nardo. Yan. Araw-araw niyang winawalisan at tinatabunan ang lupa Ulitin mo dito. Araw-araw niyang winawalisan at tinatabunan ng lupa
ang dumi ng manok. Alam mo yung ibig sabihin nun? Winawalisan. Anong ibig sabihin? May hawak siyang walis, nililinis niya yun. Sweep niya. Tama. Tinatabunan ng lupa. Anong ibig sabihin? Tinatabunan ng lupa yung dumi. E di na ano niya, linilinis na pupo ng chickens. Nilalagyan niya muna ng lupa. Tapos sa kanya dadagutin. Ayan. Ayaw. Ayaw niyang sobrang ano naman eh. Gamitin mo ito para hindi ka nahihirapan. Basta ganyan. Hawakan mo ito. Kita mo muna lapis, hindi ka pa naman sasagot. I-move mo yan kapag ganyan ang pagbasa. Pwede. Dito may na. Tapos dito. Hanggang 8 lang I-move mo yan pag ganyan. Tapos pag tapos ka na dyan, ganyan ha. Tapos ganyan. Para hindi ka malito. Ayan. Niyang magre-reklamo ang kaniyang mga kapitbahay na mabaho at marumi ang kaniyang manukan. Kanyang manukan. Yan. Ibig sabihin, ayaw niya daw na mabaho o marumi ang kanyang manukan. Kasi nahiya siya sa mga niya. Saan siya nahiya? Sa mga tao. Kapitbahay. Kapitbahay. Diba? Ayaw niya nagre-reklamo yung kapitbahay niya ng mabaho. Sige. Pagkatapos maglinis, nakinig ng drama sa radyo si Mang Nardo. Isang araw, habang sumasalok ng tubig. Alam mo sumasalok? Hindi. Yung, di ba yung tabo? Gaganunin mo yung tubig. Salok tawag doon, sumasalok. Ulitin mo. Habang isang araw, habang sumalok ng tubig si Mang Nardo, ay narinig niyang nagpuputakan ang kanyang mga manok. Alam mo yung nagpuputakan? Hindi. Ang ingay ng manok niya, isang araw daw. Narinig niya, habang sumasalok siya ng tubig, narinig niyang maingay yung mga manok niya. Sige, go. Natuwa siya. Natuwa siya? Sapagkat nakita niyang blur. Nangingitlog na ang mga ito. Kaya pala maingay. Anong nangyari sa mga manok? Nag-iitlog na pala. Yan. Ito na ba? Inilagay. Iniligay niya sa tray pala. English eh. Tray ang mga itlog. Saan niya nilagay yung mga itlog? Sa tray. Masaya si Mang Nardo. Nardo pala. Dahil marami siyang maiibenta sa palengke. Ano daw pakiramdam niya? Masayang-masaya. Kasi? May madami siyang mabibenta sa itlog. Sige, next. Ang ibang itlog naman ay nagbibigay... Mali. saan ba? Ang ibang itlog naman ay nagbibigay... Hindi nagbibigay. Ibibigay niya sa kaniyang mga kapitbahay. Yung ibang itlog, saan niya dadalhin muna? Sa kapitbahay? Hindi. Saan niya muna dadalhin ang ibang sa itlog? palengke. Para? Magkaroon ng pera. May benta niya. Tapos yung matitira, bibigay niya sa kapitbahay. Okay. Ito. Hindi niya nakalilimut pang ibahagi sa iba ang kaniyang natatanggap sa biyaya. Ano daw ibig sabihin nun? Hindi niya raw nakakalimutang ibahagi ang iba sa kanyang mga
natatanggap ng biyaya. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng Ganito ha, anong pagkakaintindi mo sa hindi niya nakakalimutan? Hindi niya nakakalimutang ibahagi. Ang word na ibahagi ay i-share. Ano yung ibig sabihin ng hindi niya nakakalimutang ibahagi? Hindi siya nakakalimot share. Yan. Sa Ito iba. hindi ko maintindihan. Teka lang, sa iba. Ang biyaya is blessing. Hindi siya nakakalimutang mamigay ng kanyang mga natatanggap na yan, biyaya. Okay? Ayan na, gawain na. Sasagot na tayo. Hindi na, hanggang 8 Ano ba yan? lang. 8 lang, hanggang 8 lang. Yung 8 kasama yun na, oh. Hindi, 8 nga Hindi na lang sasagot yan. hanggang dito lang yan. Okay. O, tapos na yan. O, next na tayo. Kala ko kasama pa yan. Binabasa na si Mang Nardo. Next, anong subject? Wala na. Tapos na yan? Apa. Babay ka na doon sa video. Bye-bye. Thank you po.